Okay, live stream tayo ngayon. Ano to, surprise episode. Pero ito na yung yung code bytes na binabanggit ko doon sa page. So, ayan, mag-start tayo ngayon ng episode natin para sa code bytes. Medyo mabilisan lang to. Okay. So, first topic ko para sa code bytes is mag-install tayo ng ibang IDE para dun sa nagagamitin natin dito sa code bytes. So, yung IDE na gagamitin natin ngayon is yung Visual Studio Code. Okay, so pwede nyo i-download yung Visual Studio Code by going to this page, code.visualstudio.com/download. Tapos, i-download nyo lang yung appropriate OS. Download yung yung installer dun sa appropriate OS nyo. Meron tayong available tayo sa Windows 7, 8, 10, sa Linux environment, tsaka sa Mac meron din tayo. So, pag nag-download nyo na yan, install nyo lang, next, alam nyo na yun. Ito na yung Visual Studio Code. So, ano siya? Lightweight text editor. Actually, text editor lang siya. May mga shortcuts lang siya, may debugger din, may mga iba't ibang features, source code control, meron din siya, at iba't iba pa. Okay. Okay, sa Visual Studio Code, sa VS Code yan, tatawagin natin siya VS Code ngayon. Meron siyang feature na tinatawag na, nasan yan? Ito, terminal. So, meron siyang sariling terminal. By default, PowerShell yung terminal niya. Pwede tayong gumamit ng PowerShell, pwede rin naman tayong gumamit ng, pwede natin i-select yung, tawag dito, command prompt. Pero for this code bytes, PowerShell yung gagamitin natin. Doon sa mga iba nating episode, nag-create tayo ng console app. Yung nagra-run lang doon sa maliit na box. So, dito pwede rin tayo mag-create. So, merong command doon para makapag-create ng console app. Ang command niya ay .NET new, tapos yung pangalan nating strings. Tapos, pwede mong iset kung anong language yung gagamitin mo. Anong programming language. So, dito sa .NET, VS Code, sa Visual Studio Code, pwede ka mag-create ng para sa C#, para sa Visual Basic, para sa F#. Pero since nasa C# tayo, C# yung gagamitin natin. And pag enter natin yan, magka-create siya ng folder doon sa current path. So, magka-create tayo ng console app na ang pangalan niya is strings, tapos yung programming language niya is C#. So, antayin lang natin. Ayan, antayin lang natin kung ano magiging result niya. Ayun. May error daw. Yung template name strings. Okay. So, mali pala yung syntax na ginamit ko. Supposed to be, ang syntax niya ay pero dapat may pangalan eh. Tingnan natin yung pangalan niya. Hanapin ko lang yung mismo yung sakto lang. Okay, sige, lagyan natin, console pala, hindi pala string, console. Ayan, so magkikreate tayo, magagawa tayo ng new application, ng type niya is console app, pero yung language niya is C#. Ayan. First build niya yung console natin para ready to run na siya kapag nakapag-create na tayo. Ayan, tayo lang natin ulit.
Okay. So, yun. Meron na siyang na-create. So, after niya na ma-create yung project na yun, CS project, ano tayo, tingnan tayo lang natin. I-open natin siya dito sa VS Code. Ayan, so na-open na siya. Ngayon, pag na-open na siya sa VS Code, ang gagawin lang natin command. Para ma-open siya sa VS Code, ang command niya is code tapos dot. Pero wait, i-double check lang natin. Administrator. C users administrator. C users. Ano siya dito na? Okay. Ulitin natin guys Punta muna tayo doon sa folder. Nag-create siya ng project doon sa mismong folder na 'to. Meron pala tayo dapat ilagay na command. Na folder. So, teka lang. So, punta muna tayo ng drive D. Tapos, make dir yata yun. Code bytes. Okay. So, pagpunta natin drive D, cd code bytes. Ayun, dito tayo mag-create ng dito natin i-run yung .NET new console -lang C#. Create pa tayo ng isa pang dir dito na strings. Ayan. cd strings. Okay. So, dito tayo mag-create ng ayun, sa terminal, sa PowerShell, pwede kang mag-press ng up to para makuha mo yung history ng mga commands na ginamit mo. So, ayan. .NET new console -lang space C# na naka-enclose sa double quote. Okay, tapos type lang natin yung code. After nito, type natin yung command para ma-open natin sa Visual Studio Code yung folder na yon. Kaya tayo lang natin guys Pause lang ako nung ating comment section sa page natin. Ayan, so after niya na ma-build o ma-restore yung project, type lang natin yung code space yung dot or yung period. Ang ibig sabihin ng syntax na to is i-open natin yung i-execute, i-call natin yung code na command, siya yung Visual Studio Code. Tapos, yung next parameter niya doon is yung path kung ano i-open niya. Since nasa loob tayo ng D code bytes string, pag sinabi mo na dot, ibig sabihin niya yung current path kung nasaan ka. So, i-open niya lang yung current path na ginawa natin. So, enter ko lang yan. Tapos, mag-open siya ng ayan. So, in-open niya na yan, yung Visual Studio. So, familiarly, so, ito din yung ginamit natin, yung nando sa Visual Studio 2019. So, same lang din siya. Okay. Yun lang natin. Ginamit lang natin Visual Studio Code. So, yung shoutout kay Jepoy na sino ba to? Ikaw ba to, Jepoy? Yung gawan ko, anong tawag dyan? Alien ba yan? Nag-comment ng GIF. Okay, so yun. Pag-uusapan natin yung strings. So, ayan, okay na yung installation natin ng Visual Studio Code. Tapos, nag-create tayo ng console app sa Visual Studio Code. And, kapag pinress F5 natin sa Visual Studio Code, i-run niya lang din yung program natin. So, dito siya. Makikita nyo, merong hello world. Sa debug console, makita mo yung console.writeline hello world. So, same din siya doon sa Visual Studio. Pero yun nga, yung Visual Studio Code, lightweight lang compared dun sa Visual Studio 2019. Pero, yun, may comparison din yung dalawang yun. Pwede natin siya i-google kung anong comparison. Okay. So, ngayon, pag-uusapan natin yung strings. Yung strings ay
variable siya. Data type siya na pwedeng mag-contain ng collection ng mga characters basta i-enclose mo lang siya sa double quote. Okay, so yan, ito, isang malupit na example to ng strings. Okay, so ang string, ano siya actually, object na meron siyang properties, meron din siyang methods. Ngayon, yung methods na yon, pwede siya mag-perform ng maraming operations dun sa string. Ano yung mga operations? Yun, ang isang pag-uusapan natin. Una, declare tayo ng string. My string is equal to, lipat na lang natin tong hello world. So, yun nga, nabanggit natin na yung string, meron siyang mga properties and method. Isa doon sa properties and method niya ay meron siyang length property. So, kita nyo, nag-declare lang tayo ng string. Pero meron siyang length na property. Hi, Leb. Ano mo? Si Caleb. Hi, Caleb. Hi, kanak. Hi. Sabi mo, hi, everyone. Hi, everyone. Welcome to our live stream. Welcome to my stream. Huwag ka na malikot. Makinig ka. Ha? Is that possible? What is a sweet crossing? What is with crossing? What is a sweet crossing? Oh, sige na. Si Papa na muna mag-ano. So, i-open nyo lang yung current path na ginawa natin. Si Papa na muna mag-live stream. So, enter ko lang yan. Ika. Is that possible? What is a sweet crossing? Okay, so pag nirun natin yan, lagyan lang natin ng caption. What is a sweet crossing? Sige na. Si Papa na muna mag-ano. So, i-open nyo lang string length. Tama spelling ko. Is yan. So, pag nira natin yan, sasabihin niya, string length is 12. So, pag nira natin ibig sabihin, bibilangin niya yung characters na nandun sa string na yun. So, malala, meron siyang property na length para malaman natin kung gaano kahaba yung string na yun. Ay, maraming gamit yan, maraming use yan. So, pag nira natin yan, sasabihin niya, pagka nagpo-program na kayo, magagamit niya yan. String length is 12. Ano isang example niyan? Ano naisipin na example para ma-check yung i-check yung haba ng string? Meron siyang property na length para malaman natin. Ano naisip mo na Naisip mo na ay maraming gamit yan, maraming use yan. Scenario na para i-check mo yung haba ng string ng yung length ng string. String length is 12. Ano isang example niyan? Ano naisipin na example para ma-check yung i-check yung haba ng string? Pwede yan doon sa sa mga required fields. Halimbawa sa password, hindi ka pwedeng walang laman yung password. Pwede mo i-check yung length niya kung 0. So kapag yung length ng password mo ay 0, harangin mo siya. Password cannot be blank. Yan yung isang case ng isang case ng length. Lagay ko na lang dito yung yung property niya o yung method na ginamit natin. Ngayon, meron din tayong kung 0. So kapag to upper. Yan. So pag ginamit natin yung isang case ng methods niya na to upper, i-convert niya lang lahat ng string, lahat ng text doon, lahat ng letters doon sa string natin to uppercase. Ngayon, meron din uppercase. Kakapitalize niya lang lahat. So, yung pinress F5 ko, pag console.write line niya, yung hello world, so pag ginamit natin yung naka-uppercase. Methods niya na to upper, i-convert niya lang lahat ng string. Ito, ang typical use niya sa aesthetics. Ibig sabihin, so yung pinress F5 ko, yung design ng application mo, yung design lang siya. So, halimbawa, meron kang header dun sa web page mo. Tapos yung header mo na yun, gusto mo is nakaka-capitalize letter lahat. So, pwede mong gamitin yung to upper na method ni string. Siyempre, kung merong to upper, meron ding to lower. Application mo, design lang siya. So, to lower. So, alam nyo na, magiging sagot dyan. Yung to lower, mapakita niya lang yung
is nakakapitalize letter lahat. Papakita niya lang yung string. I-convert niya lang yung string sa lowercase lahat. Okay. So, madali lang. Typical na use, yun ulit. Tawag dito. Ang typical use niya ay aesthetics lang ulit. Nakalimutan ko yung English word. Aesthetics lang. Design, yan. Yan, mabilis. Meron tayong length, meron tayong to upper, meron tayong to lower. Tapos, meron ding isang operator na pwede natin gamitin sa ating string. So, create lang ako dito ng my second string. Chipmitsu. Yan, pangalan ko. So, yun nga, sa string, pwede rin natin siyang i-concatenate. Ano ibig sabihin ng concatenate? Kung meron kang dalawang string, pwede mo silang pagsamahin, pagdikitin, by using yung plus operator. Ang syntax niya is my string plus my second string. So, ang gagawin niya is, pagsasamahin niya lang yung dalawang string na ginawa natin. Ano plus? Plus. Ano Ano daw yung plus? Sabi ni Lev. Ano yung plus? Ayun. Yung plus dun sa string is, i-concatenate niya. So, yung plus operator, pagsasamahin niya lang yung dalawang string. Run lang natin. Ayan. So, makikita natin, yung hello world plus yung chipmitsu, pinagsama niya. Yung first string, tsaka yung second string, pinagsama niya lang sa isang line. Ayan. Yung mga string, pwede din natin siya i-concatenate. At kung gusto natin mag-concatenate, meron tayong ibang way to concatenate yung string. Paano tayo magko-concatenate ng ibang paraan bukod sa plus operator? Tawagin lang natin yung string.concat. Yung string.concat, meron siyang arguments na doon mo ilalagay lahat ng string na pagsasama-samahin mo. So, my string, tapos comma, my second string. So, lahat nung variables mo na string, lahat ng string mo na nandito, pwede ipagsasama-samahin niya. So, yung string.concat, same lang siya na lahat ng nasa loob nito is magkakaroon lang ng plus. Pag didikit-dikitin niya lang yan. Run lang natin, pakita lang natin sa console. Ayan. So, ito yung first concatenation na ginawa natin. Ito naman yung second concatenation na ginawa natin. So, ayan. Pwede din tayong maganyan. Meron din tayong another method to concatenate string is yung string interpolation. Ang hirap. Huwag niyong pa-spell sa akin, Pero yung string interpolation ay ang syntax niya is $sign string, tapos lagay lang natin yung I want to say my string and your name is my second string. So, yan. Pwede tayong gumamit ng ganyan. Tapos, run lang natin. Walang semicolon sa uli. Ayan. So, ayan. I want to say hello world and your name is Chipmitsu. So, ginagamit to kapag meron kang sentence. Yan, tulad nito. I want to say, tapos yung sentence natin. And your name is... Tanggal natin. Your name mo ba yun? Si yung Mitsuha? Tsaka si Taki-kun. So, yan. Pwede mo siyang isingit sa loob ng sentence mo. So, kung meron ka ng string na malaki, na mahaba pala, pwede mong isingit yung, by using string interpolation, pwede mo siyang isingit dun sa loob. Yan. And meron ding isang way ng concatenation is
string.format, tapos yung sentence mo, copy lang natin to. Remember sa interpolation meron tayong $sign, wag natin kakalimutan yan. Siya yung instruction mo dun sa program na yung string na to is string interpolation siya. So, pag siningitan mo siya ng curly braces, tapos yung variable mo, mara-recognize na yun. So, meron din yung string format, pero instead na variable yung nilagay mo, ang lalagay mo is number. Tapos, ang ibig sabihin niyan is, sulat ka muna. My string, tsaka my second string. Ang ibig sabihin niyan ay, dito sa first index, doon sa string.format, ilalagay ko yung first variable doon sa, yung first variable after nung sentence na yon. So, yung my string, since siya yung first variable, siya yung 0 index, isisingit niya yan dito. Tapos, yung second variable, ilalagay niya doon sa index number 1, which is yung second index. Okay, tapos i-run lang natin ulit siya. Pag nakita niyo yun, ayan. Naulit yung, I want to say hello world in your name is Chip Minso. Ayan, so meron tayong, ilan na to? 4 na way to concatenate string or pagsama-samahin yung string. Okay. Tapos, pwede rin nating, meron ding isang method, meron ding isang property si string na ma-access mo yung, yung characters doon sa string na yun. Di ba meron tayong hello world na string? Pwede natin i-access yung bawat isang letter ng string na yun. Ang gagawin lang natin is my string, tapos yung square bracket, then yung index doon sa loob ng letter na yun. Yung index is yung kung pang ilang letter. Pero zero base siya. Kung kukunin mo yung first letter, 0 yung ilalagay mo. Kung kukunin mo yung fifth letter, 4 yung index na ilalagay mo. O, nag-process ako, huwag kayong dyan. So, pag nilagay natin 0, ang i-output niya ay, ano i-output niya? Letter H. Tapos, kapag ginamit mo yung index number 5, number 5, wag, number 6. Pag ginamit mo yung index number 6, ang input niya ay yung W. Kasi siya yung pang 7th letter doon sa ating string. So, yun yung access string. Tawag dyan access string. Yes, Dad. Ayun yung kain-kain ni mama ko. So, lagyan natin ng pangalan pala. Access string. String concatenate. Ito pala lagay. Yan. Tapos, oops. Length. Tapos, meron tayong to upper. Tapos, meron din tayong to lower. Tapos, meron tayong string concatenate. Tapos, meron tayong access string. So, ayan. I-access mo lang yung bawat letter doon sa loob ng ating string. Tapos, to access din yung bawat letter. Hindi, meron tayong index of na tinatawag. Index of. Ang ibig sabihin niya ay kukunin niya yung first instance nung letter na makikita niya. Halimbawa, O. Pag ginamit natin yung index of, kukunin niya yung pang ilan, kung ano yung index nung letter na yun.
So, i-run natin. Ayan, nakuha niya 4. Kasi, yung O is pang 4th index dun sa hello world. Remember, zero base siya. Pangalawa, di lagi... Oh, yun nga, sinabi ko, yung sa index of, kukunin niya yung first instance nung letter na yon. So, yun nga, tinanong ni Ellie, merong O dun sa pangalawa eh. Yung index of, kukunin niya lang yung unang instance o yung position ng letter o yung index ng letter na makikita niya. Yan. So, ang dami na. Actually, madami to yung string. Yung properties tsaka methods ng string, madami siya. Promise, guys, lahat yan magagamit nyo doon sa program na gagawin nyo. In the future, pag may program kayo, magagamit nyo yan. Okay, so next natin is eto, medyo mabigat-bigat na. Ang next natin is ang tinatawag na substring. Si substring is i-extract niya yung character sa isang string. Meron siyang starting index at meron din siyang meron siyang starting index. So, i-extract niya yung string na yon mula doon sa first instance ng letter na yon. Nakakalito? Sample natin. Substring console.writeline, my string, substring, tapos kung pang ilan mo siya hatiin. So, sabi natin, si hello world, halimbawa, kukunin ko yung pang-anim na index niya. So, ang output niya ay since you have it. So, yun. Kinuha niya yung word. Kakapin muna tayo, guys. Oo, sige. Pwede yan. Yan. Meron ditong masarap na lanyo. Toasted bread. Ay, nagising. Nakaamoy ng kape. Kailangan guys break tayo. Snack tayo. Huwag nyo kakalimutan habang nagpo-program kayo, mag-snack kayo. Para mataba kayo tulad niya. Daw mataba. Healthy lang. Tinuturo naman to sa school tingin ko. Huwag kayong maglalagay ng pagkain sa harap ng PC or laptop nyo. Huwag nyo nang alamin kung bakit. Pag hindi kanila, pag sa'yo okay lang, natapunan yan. Huwag nyo nang alamin kung bakit. Pero kapag ilang dekada na kayo nagpo-program, hindi, wag pa din. Isang malaking golden rule sa kahit di naman IT. Basta gumagamit ka ng computer, gumagamit ka ng PC or laptop, huwag ka maglalagay ng drinks, pagkain. Sa school, sa laboratory, bawal, di ba? No food and drinks allowed inside the laboratory. Sa school ngayon, wala snacks in front of the house. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Yun. Wag kayong maglagay. Ano yan? Extra tip. Para sa kapakanan din ng laptop or PC nyo yun. Mapa sa inyo man o hindi. Maniwala kayo. Been there, done that. Okay. Sige, kain tayo guys. Yung kanina is toasted bread. Ni Yumi's Bakery, toasted bread. Shout out. Oy, dito yung sponsor Binili ko dun sarili kong pera. Pero masarap siya sa kape. Okay, next natin is ayan, kung mapapansin mo, Ellie, si index of, ang output niya is yung kung pang ilan. Kung pang ilan yung first instance ng letter na yon. Tapos, si substring is, hahatiin niya yung string mula sa pang-anim na index.
Di ba? Pang-anim. Kasi ito yung output niya eh. Yung index natin, ay yung string natin is hello world. Sabi ko, yung kukunin ko yung substring niya mula doon sa pang-anim. So, hahatiin niya yun mula doon sa pang-anim na index. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung W, yung pang-anim niya. So, ang in-output niya is yung word. Ngayon, si index of, tsaka si substring, mag-best friend yan eh. Lagi siya pagkasama. Paano siya pinagsasama? Ganito lamang. Kunin natin si index of sa loob. Tapos lalagay natin siya doon sa loob ng substring. Page. Tapos sabi ko, kunin mo lahat ng string doon sa hello world mula sa unang instance ng W. Lagay ko dito W. Pag niran niya, kukunin niya yung word. Kasi nakita niya yung W. Tapos kukunin niya na lahat ng string mula doon sa kanan niya. Number? Oh, yung return value ng index of is number. So, pag nilagay mo siya doon sa loob ng substring, kukunin niya dyan yung result ng index of. Yung value ng index of. Since yung index of natin ay 6, para sa W, kinuha niya yung substring mula pang 6 hanggang doon sa dulo. Kaya nakuha niya yung word. Okay? Tapos, sa string, di ba? Ano yung characteristics ng string? I-ano natin siya? Ipapaloob natin siya sa double quote, di ba? Paano kung kailangan mo mag-output nung double quote mismo? Mag-output ka ng double quote. Yung double quote as mismo yung Ganyan? Ganyan, double quote? Syntax error, ganyan. Kasi hahanapan ka niya ng ng ending ng hahanapan ka niya ng ending nung nung double quote mo eh. double quote mismo na right line. Oh, paano siya? Kaya, paano mo Paano mo i-print yung mismong double quote, guys ha? I-print mo yung mismong double quote. Single quote? Single quote pwede, pero i-output niya dyan, single quote. Hindi, I mean, yung single quote ang papalap. Ganda. Tinapay sa Tinapay na. Gutom na talaga si Ellie. Sige, try natin. Single quote yan. Yan. Pwedeng ganito, ipapaloob mo, ipapaloob mo sa tinapay, sa tinapay ng single quote, yung double quote. Pwedeng ganyan. Eh, paano kung ang itatype ko? Ay. Gusto kong i-output is may, comment lang natin. My height, patay, ang spelling ng height, is 5. Ayan, ganyan. Ganyan gusto kong i-output. Kasama yung double quote tsaka single quote. Ay, double quote yung nakatinapay. Tapos nasa loob. 5 single quote. 5 single quote. Hindi, kasama sa console.writeline yung mismong word na my height is. May double quote tapos may single quote. My height is nahinto. 9.2. Ang height ko ay 9.2. Nahinto. 9.2 sa 5. 9.2 sa 5. Ako sa 2. Paano? Hindi kaya ni Alien? Mama, nag-iisip. Nag-iisip. Bigyan ng chance. Yan. Bigyan ng chance mag-isip. Single quote doon sa Okay, console dati ako. Tingin nga, ako nga titingin.
Hindi ko alam yun. Single quote. Ito kasi yun eh. Ito yung mismong i-console that right line natin. Okay. Hmm. Ipalaman lang sa, pareho sa single ko. Tapos, Ipapalaman. ganyan lang. Mag-error yan. Kasi ito, ang alam ng string mo, is ito yung katapusan nung ipiprint niya. Di ba? Paano mo siya ipiprint? Ay. Control Meron Y. ba triple ko? Triple quote. Try natin. Pag triple quote, wala. Alam ko hindi. Alam ko hindi. Kasi ang alam niya nga, tapos na siya dito. Bakit may extra character pa? So, hindi pwede triple quote. Share it? Kaya ni Ellie yan. Baka hindi pa alam ni Ellie kasi bagong topic to. Ang topic ay special characters. Ang special characters is kung gusto natin mag-print ng double quote sa loob ng double quote, maglalagay lang tayo ng backslash double quote. Pero, So ito ay symbol translating do sa application natin na gusto nating i-print yung double quote. So, bukod dun sa double quote, pwede na natin tayong mag-print ng single quote. Yan. So, dito sa case natin na to, lalagyan lang natin ng backslash lahat ng special characters na mapiprint natin. Yan. Okay? Pero hindi mara-right line yung slash. Tingnan natin. Hindi mara-right lang yung slash kasi si string, pag sinabi mong backslash double quote, ang alam niya, ang gagawin niya is ipiprint niya yung double quote. Pag nakita niya na backslash single quote, ipiprint niya single quote lang. So, protector yung backslash. Protector? Pwede natin siyang translator. Yan, translator. Ita-translate na yung user input na backslash special character, ta-translate niya yun to double quote or single quote lang. Paano naman kung magpiprint tayo ng backslash? I-type ko na lang. Try nga natin, print tayo ng backslash. Lobat. Ayan, print tayo backslash. May error. Kasi ang sabi natin, ang translation ng backslash double quote, is ipiprint niya yung double quote. Hinahanap niya ngayon yung, teka, hanggang saan yung ipiprint ko? Kasi wala yung closing double quote. Ngayon, para makapag-print ka ng backslash, paano? Paano, Ellie? Pag may ipiprint ng backslash? Hindi, dalawang backslash lang. So, ita-translate. Protected. Kasama doon sa protector niya, yung tawag niya Ellie protector. Kasama si backslash doon sa protector. Yun ang tawag niya. Kanya-kanyang style lang yan. So, pag pinrint natin yan, piprint niya lang din yung backslash. Ayan. Isang backslash. Kasi yung unang backslash, yun yung protector niya. Ayan. Bakit protector? Kasi mukhang shield? Yun eh. So yun, bukod sa mga special characters, meron ding kasama din sa special characters niya try natin. Copyin ko lang to. Tapos meron din siyang backslash n. Ang ibig sabihin ng backslash n is new line. New line siya. Magne-next line siya pag print mo. So, my height is, nag-new line siya, tas 5'5". Yun. Meron din tayong tab. Ang character niya is backslash t. Ang tab is, parang pinras mo yung tab doon sa left side ng Q. Ayan, nag-tab siya. Ayan, so, ayan, mag-print siya ng tab. At meron ding backspace. So, para sa backspace, backslash B. Pag nag-backspace, parang sinimulate niya lang na iba-backspace niya. Hindi niya nabasa. Hindi ko sure kung bakit niya nabasa eh. Ayan.
Iyan lang natin to. Okay. Sa string, di ba yung plus, kapag sinabi mong plus, sa integer, sa number, pag-a-add niya din yung ano, di ba? Pag-a-add din niya yung dalawang numbers pag sa integer. Pero pag sa string, pagsasama-samahin niya, tulad dun sa concatenate na ginawa natin. Ngayon, pwede natin siyang example na ganito. Meron ako integer na x, tapos meron ako integer na y. Pero pag kinonsole that right line natin siya, x plus y. Anong nangyari? Ang output niya is, ano output niya? Ano output niya, Ellie? Kapag nag-declare ako ng integer na 10, tas integer na y, na 10 din yung value, pag pinag-plus ko, ano output niya? 20. 10? 20. Pwedeng 10. Pinag-plus ka mo niya, di ba? Pinag-a-add niya. Oh, plus yung ginamit ko eh. Guys, ano tingin nyo? Young coders, ano tingin nyo sagot dyan? Kapag pinag-plus nyo yung integer na x plus integer na y, na parehong may value ng 10, ano magiging output niya? Maliit daw ng code, palakihan daw. Malit. Hindi daw mabasa ng bulag. Ayan. So, anong tingin nyo na ano dyan? Anong tingin nyo na sagot? Anong tingin mo, Ellie, na sagot? Dalawang 10. Sige, bigyan kita choice. Multiple choice question na yan. Ang sagot ay A, 10-10, A. 10-10, or B, 20. A. A yata. Tick, tock, Charot. tick, tock, tick, I tock. think it's A. Ano, Ellie? A, 10-10? Kasi, pero sabi mo kasi plus, di ba? Oh. So, pag from the word plus, Hindi, ang tanda ko kasi 20. Kung i-add na sa mo mismo, yung magiging 20, may space, kaya nalilito ka. May space. So, sige, lagyan natin ng space. Okay, di Ayan. 20 nga yan. Hmm. Oh, 20 yan, 20. 20. Lagyan natin ng space para hindi ka malito. O yan, ano nasagot dyan? A, 10-10 or B, 20? B. Baka trick question. Oh, walang trick question dyan. Nandun sa dalawang choices mo lang yung sagot B. dyan. B? Ano yung B20? B20 daw yung sagot. Ang sagot ay 20. Bakit 20 yung sagot? Sabi natin doon sa taas, kapag nag-concatenate tayo ng string, ang mangyayari is pagsasamahin niya lang yung dalawang string. Ang nangyari is, ano yung string natin? Ito, hello world, Chip Mitsu. Alam ko na parang gawa yung 10. Ano? Alam na daw ni Ellie. Double quote, 10. Double quote, plus 10. Dito? Hindi, doon sa console that right line. Hindi naka-variable yung ipa-plus ko eh. Variable yung ipa-plus ko eh. Buri yung buri. So, ganun lang din gagawin natin. String A, 10. Tapos string Ano sagot? B, 20. 20 10. Kasi sabi mo plus eh. Plus nga. Yung plus kasi yung gamit sa pag-concatenate ng string eh. Pero hindi naman string yung pinag-plus natin eh. Integer. Kaya ang naging sagot niya is 20. Pero di siyang plus. So dito, yan, 10-20 ngayon siya. 20. Kasi yung kinoncatenate natin, yung pinlas natin is string. Hindi siya integer. Ayan no, local variable string A. Dito naman local variable int x. Ayan, yun yung ano doon, yun yung sagot doon. So remember, kapag ginagamit niyo yung plus, kapag integer, ipa-plus niya yung dalawang number. Pero pag string, pag didikitin niya lang yung dalawang number. Yun. So, ang dami na. Teka lang. Ito.
Ayan. So, napag-usapan natin yung length ng string, yung to upper na method, to lower na method, string concatenate, na maraming way to concatenate yung string. Yung access string, kukunin mo kung ano yung letter dun sa index na yon. Sa index of naman, kukunin mo yung index nung letter na yon. Yung first instance Vice versa. kung sa hello world na string natin, dalawa yung O, kukunin niya lang yung index nung unang instance, yung pinakauna na position o yung index nung letter na yon. Yung substring naman is mula sa index na to, kukunin niya na, hatiin niya. So, i-console.writeLine niya lang yung, console.writeLine niya lang yung natitirang string mula sa pang 6 na index. Tapos yun nga, dinemo natin na si substring tsaka si index of, mag-best friend yan eh. Pinagsasama niya lagi, yung dalawang yan. Lagi magkasama yan. Madalas magkasama yan. Tapos, yung printing ng special character to print yung double quote, pwede natin siyang ipalaman sa tinapay ng single quote or enclose sa single quote. Pero may mga case na kailangan natin i-print yung single quote tsaka double quote. Kaya ang gagamitin natin is yung backslash, yung protector. Yung backslash tapos yung special character. So, backslash double quote para sa double quote, backslash single quote para sa single quote naman. Tapos, meron ding backslash. Nasaan na yun? Hindi natin na-save. Lagyan natin. Meron din tayong backslash para naman sa kung kailangan nating i-print yung mismong backslash. Yan. Tapos, meron din tayong new line para kung kailangan natin mag-print ng may new line na sa isang right line lang. Tapos, meron din tayong tab para mag-print tayo ng tab. Diba shift enter yung Alin? new line? Shift enter pag new line. Kapag sa text input, like sa Excel or sa Pero pag text box. enter lang. Pero kapag nasa isang string ka lang, eto, isang string lang to, hindi ka naman pwede mag-shift enter dito eh. Pero pwede ka mag-ganito. Mababasa yan ni hindi. Oh, hindi. New line is constant. Ayun. So, talagang magaganon ka ng ano. Okay? So, yun. Kapag mag-add yung concatenation na character is yung plus sign. So, be careful with that, young coders. Kapag integer yung data type na pinag-plus mo, ipa-plus na lang yung value. Pero pag string, pagdidikitin niya na. Pero may questions ako sa inyo. Questions. Isa lang. Question. Meron akong question sa inyo, Ellie. Sa'yo, Ellie, meron akong question sa'yo. Paano kung pinag-plus ko yung string tsaka yung integer? Ano ang mangyayari pag pinag-plus yung integer tsaka yung string? Ano, Ellie? Ano tingin mo magiging sagot? I-run ko na pero tatago ko lang yung ano. Ano tingin mo sagot, Ellie? A! 30 or B, 10-20. Kasi si X ay 10, si A ay 10-10 pala, 10-10. So, ang possible answer is 1 is 20 or number 2 or B is 10-10. Timer starts now! Ano? 10? B? Nasagot mo? Is that your final answer? Yes, final answer. Tama, ang sagot ay 10-10. Bakit? Once ang integer, pag pinag-plus mo, nahaluan siya ng string, lahat na yon ng variable sa plus mo, sa concatenation mo, is i-consider nyo na as string. Kahit mauna pa dyan si string, mapangalawa si integer, kahit mauna si integer, like this sample natin, lahat yan i-consider nyo na yung as string. Yung concatenation mo, i-consider nyo na yun as string. So, kung malinis sa damit yung integer, maruming damit yung string, kahit ano naman mauna, nadudumihan pa rin yung integer. Ang galing.
Ayun. Masyadong malupit. Kapag marumi na daw yung t-shirt mo na string, ay yung variable mo, pag marumi na yung t-shirt mo, malinis yung pants mo, ang mangyayari noon, pag nagsuot ka, marumi ka na. Ayun. So, pag nahaluan na ng string yung ano nyo, yung concatenation nyo, magiging string na siya. I-consider niya na yung plus as concatenation as string. Okay? So, yun. C-sharp strings. Ayan, guys. Ito, that's it for today's Code Bites. Dito ulit ang inyong lead developer na si Jeep Mitsu at kasama ko pa rin ang ating apprentice programmer na si Kiss ay... na nagsasabing ano yun? Hindi pwede yan, pwede. Hindi pwede ang pwede na. Iba-ibay natin yan every episode. So, yun Stay guys. curious and keep exploring. Yun. Stay curious and keep exploring. Bye! Nga